Hello, good morning, mabuhay. Isa na namang magandang weekend or Saturday sa inyong lahat. So tayo ay nandito ngayon sa may Philinvest Alabang at Papa Jack papuntang hopefully Nuvali. So tatargetin natin maka 80 kilometers ngayon. So sa lahat ng mga nagbibisikleta or even sa mga nagmumotor, ingat po sa inyong lahat. So samahan nyo ako sa aking pagpapadyak ngayong umaga. So today gamit natin yung ating road bike. Ayan. And ang oras ay 4:38 ng umaga. So far wala nang katao-tao pa rito sa may Philinvest Alabang, kung makikita nyo sa ating background. So 4 o'clock tayo malis sa bahay and so far tayo ay nakaka 10 kilometers na. So tayo ay sisibat na rito. Kita-kits, bye! So tayo ay paalis na dito sa may Philinvest. As you can see, no, wala pang masyadong tao dito na nagja-jog. So normally kapag mga 5:30 and ng umaga and mga 6:30 ng hapon, marami-rami ring tumatakbo dito, lalo na pag weekends. Hindi pala nila sinisindi yung ilaw dito kapag hindi pala 24 hours yung ilaw dito. Ay, 24 hours. Hindi pala magdamag yung ilaw dito. Marami rin din kasing pumapasyal dito sa gabi. They call it Central Park. Kalahin mo yun, ano? Yung Pilipinas may Central Park. So tayo ay sisibat na. And we're hoping na mga bandang 6 to 6:15 tayo ay nasa Nuvali na. So tayo ay approaching Alabang na. Siyempre itong Alabang ay dito sa Alabang maraming may palengke and meron mga bus station, so kaya medyo marami na rin mga sasakyan, lalo na yung mga jeep. So dito tayo sa may ilalim ng Alabang flyover. So yung nasa ibabaw, yan yung expressway, South Luzon Expressway. Laguna, ang unang bayan sa Laguna from Metro Manila. So far ang oras ay 5:08 ng umaga at tayo ay lumabasa. Malabo talaga yung mata natin. Yan naman, 18 din. So pasado alas 5 pa lang, mga 5:20 siguro. Medyo maliwanag na, paliwanag na. And marami ng sasakyan dito sa may San Pedro, Laguna. Mas maliwanag na ngayon. Tayo ay papasok na sa bayan ng Santa Rosa, Laguna.
Magalan lang natin ng konti dahil yung stoplight ay nakastop. So welcome City of Santa Rosa. Dahil City of South Luzon pala ang Santa Rosa. Ngayon lang natin nalaman. So far tayo ay nakaka 26 kilometers na. Oras ay 5:21 ng umaga o 5:29 ng umaga. Medyo may konting kulimlim ang ulap, pero we're expecting na sobrang init. Pabalik natin o pauwi natin. So nandito tayo sa tapat ng Robinson Santa Rosa. Daming mga nag-aabang siguro ng shuttle nila yan going to work. So tayo ay malapit ng kumanan papuntang Nuvali. So pagdating ng stoplight kakanan tayo doon. Yan yung Balibago Complex. So doon tayo kakanan sa pinaglikuan ng bus. So medyo natutuwa tayo dahil malamig ang simoy ng hangin dito. Mapapansin ng mga bus na dumadaan dahil ito ay Balibago Complex. So maraming mga terminal ng shuttle dito papuntang Laguna Technopark. Kaya busy itong lugar na to, lalo na pag mga bandang 5 o'clock yata, kasi yun yung mga pick up time ng mga shuttle. So yan, syempre hindi mawawala ang mga motorsiklo na para bagang mga pambansang sasakyan dito sa Pilipinas dahil sa sobrang gamit ng mga nagmomotor na ngayon. So baka feeling natin every household meron ng meron ng mga motor dahil yun yung pinaka cheapest mode of transportation na pwede nating mabili dito sa Pilipinas. So tayo ay patawid na ng expressway. Dito na tayo sa may Santa Rosa exit. So pagbaba natin, yan na yung planta ng Coca-Cola Butler's. Malapit na tayo sa Nuvali, mga less than 1 kilometer, pero hindi tayo diretso. So kakanan tayo dito sa may stoplight papuntang Greenfield, then doon tayo lalabas papuntang Nuvali.
para medyo makadagdag pa tayo ng kilometrahe sa ating ride. So karamihan ng bus dito kumakanan papuntang Technopark. So Greenfield. So siguro makaka-gain tayo ng additional 7 or 8 kilometers. So tingnan natin. So tayo ay nakaka 34.45 kilometers. Ang oras ay 5:52 ng umaga. So hopefully paglabas natin dito naka 14 kilometers na tayo. Kaya magandang dumaan dito kasi maganda yung kalsada. Tas palusong. Pero mamaya mahaba-haba rin yung aahunin natin. Pero manageable naman siya. Ginagawa yung kalsada pala dito. So malapit na tayo dun sa isang gate ng Technopark. So nung nag-work tayo dati dito sa Laguna, yun, doon sa kinalawang ng bus, doon pumapasok yung shuttle na sinasakyan natin, and doon din lumalabas. So nung nagtatrabaho tayo sa may Laguna, yung pick up point ng shuttle natin isa may Alabang. And dyan sila, dyan siya pumapasok sa may Nidec. Nidec pa rin pala to. Laguna Technopark Gate 4. Kung siguro nauso yung bike dati, baka nagbabike to work tayo. Or kung nakahiligan nating magbike dati. Wish lang natin sana, no? Nung medyo bata-bata tayo, nakahiligan na nating magbisikleta. Kaso basketball lang focus natin dati nun. Yun lang ang alam nating sport na gawin. Saka running. Hindi nating naisipang magbisikleta. Dahil takot na takot tayo dating magbike sa daan. So kita nyo naman, ano, ang ganda ng kalsada rito. And so far wala tayong nakikitang ibang nagbibisikleta kundi tayo. So nandito na tayo sa may dulo ng kalsada na to. So paglabas natin dito, ito na yung gilid ng Calax. Buti maganda-ganda na yung kalsada rito. Dahil dati medyo rough road to. Aspaltadong bako-bako. Ngayon maganda-ganda na. Yan, so yung mga van na yan, shuttle yan from Technopark. So malamang makapapunta yan ng Alabang or Santa Rosa. So ayan, may mga shuttle service. So papuntang Technopark yan. So ito na yung gilid ng Calax. Ayun, sa itaas yung expressway. Papuntang yan, Tagaytay and Silang, Cavite. So itong left natin, so Technopark pa rin yan. So mahaba-haba to. So from here, medyo na to, falls flat. Tapos ahon na papuntang Nuvali. So nandito na tayo sa may kabilang side ng Technopark.
kilometers na tayo. Dito na ba tayo kakanan? Hindi pa yata. Oo, hindi pa rito. Ayang flyover na yan ay Calab. So yun na yung kabilang gate ng Technopark, Gate 3. Kakanan na tayo dito sa tapat ng Gate 3. So since sumula tayong pumasok doon sa nilikuan natin, tayo ay nakaka 7 kilometers na. So mukhang 10 kilometers pala to, yung additional na daan na ginawa natin, Puno Valley. So yung entrada na yan palabas ng papasok ng Calax. And syempre may mga bus dito, shuttle. Kanya may mga nag-aabang yun. Mga nag-aabang ng shuttle yung mga yan. Oh, Paga. Papunta pa lang tayo ng Valley. Tapos pag na tayo. So from here, kitang-kita na yung Calax. Marami nang dumadaan sa Calax dahil nabuksan na yung exit going to Emilio Aguinaldo Highway. So mas madali nang pumunta, or mas marami ng options going to Tagaytay. So tayo, pag napumunta tayo ng Tagaytay, kung may dala tayong 4 wheels, dyan na tayo dumadaan dahil mas mabilis. San Jose Village, Phase 5. So approaching na tayo sa may valley. Tatanaw na natin yung valley sign. So 11 kilometers din yung haba nito. So plus 10 kilometers yung binano natin. Tagaytay SLEX. So magpipicture lang tayo dito sandali, and then magpapahinga tayo dito sa may Soledad. So pasok muna tayo dito sa may loob ng Nuvali. Pumasok muna tayo dito sa loob ng Nuvali bago tayo mag-breakfast. So sa Eton tayo magbe-breakfast. Mga 2 kilometers siguro dito, or 3 kilometers. Palamig muna tayo dito, pahangin ng konti. So ito yung Landers dito sa Main Valley. Ganda ng Landers dito. And then itong sa left yung Ayala Mall, Soledad. Hindi tayo aabot sa stoplight. Oh, may gas station siya rin. May gas station si Landers dito. So meron na palang beach volleyball area dito sa Main Valley, Santa Rosa, Philippines. So nandito yung lake.
sa Main Valley. May mga tumatakbo, may mga nagbibisikleta syempre. Magandang weather today kasi medyo makulimlim, tapos malamig yung simoy ng hangin. Hindi na tayo magtatagal, tayo lalabas na para tayo ay makapag-breakfast na sa may Eton, sa Jollibee Eton. So nandito na tayo sa may tapat ng Vista Mall. So tayo ay as mentioned earlier, tayo ay pupunta na sa ating magkakain ng breakfast sa may Jollibee Eton. So kakanan tayo dito sa may palabas ng Eton exit sa dinadaanan nitong mga kumakanan na sasakyan. Buti na lang hindi pa maaraw, medyo gloomy yung weather, so hindi pa natin kailangang magsuot ng sleeve. Ang ganda ng kalsada dito sa may tapat ng Trava sa Greenfield City. Ay nako, pambihira. Nakaka 50.65 kilometers pa lang tayo ay pinupulikat na. Ito talaga ang hirap kapag hindi na regular na nagbabike. Lumayo ka lang ng konti, wala na, laspag ka na kaagad. Trava, Greenfield City. So hopefully hindi na lumala to. So saktong sakto naman, mag-breakfast tayo, so makakapahinga tayo ng at least 30 to 45 minutes. Hopefully mag-subside na to. So tayo ay malapit na, less than 1 kilometer na lang or 500 meters. Pero before tayo mag-Jollibee, mag-wee break muna tayo sa Shell para hindi tayo masyadong magmadali kumain. Baka mamaya kailangan kumakain tayo saka tayo mawiwi, walang magbabantay sa bike natin. So yun lang yung isa sa mga downside kapag solo ride ka. Kapag nasi CR ka, lalo na kung nadje-jeburns ka, hindi mo magawa dahil wala kang pag-iiwanan ng bike mo unless nakasya yung bike mo sa CR. So natatanaw na natin yung Petron. So before mag-Petron, yun na yung Shell. So hopefully lang makakaliwa tayo ng maayos dahil maraming dumadaan dito. Shell, matanaw na natin.
tayo ay kakain muna dito sa Jollibee, and afterwards tayo ay didiretso na pauwi. So tapos na tayong mag-breakfast. So tayo ay uuwi na. So ang way natin pa uwi is sa may Asia Brewery, tapos ang lulusutan niya is National Highway sa may Kabuyaw. So ito yung dinadaanan namin kapag nagpupunta kami sa Easy Camp Outdoor, yung bilihan ng nature hike products na pang camping. So pagdating doon sa kanto, tayo ay kakaliwa. So hopefully makakaliwa tayo ng maayos. Ayan, Manila, Asia Brewery, Santa Rosa. So doon tayo sa left, Asia Brewery, Santa Rosa. At syempre hindi naman tayo pwedeng dumiretso dahil yun ay pa-expressway. So far tayo ay nakaka 54.22 kilometers. Ang oras ay 7:40 ng umaga. So yung nakikita nyo na yun na may bumubuga ng usok, yun na yung planta ng Asia Brewery. So dito sa Rotonda, dun sa may pangatlong exit tayo lalabas. Kasi itong first right, Eton exit yan, going to Manila. And syempre itong second ay Asia Brewery plant. And then itong pangatlo, yan yung palabas ng National Highway. Bike! So dito tayo. So far yung weather cloudy, so ayos yun dahil pampabawas ng init yan. So yung kalsada dito medyo makitid. So may mga times na may mga areas na yung mga sasakyan kailangan magbigayan. So marami rin dumadaan dito kasi nga ano to ang labas niya yung National Highway, National Road sa bayan-bayan ng Laguna. So ang problema lang natin dito, no, kasi naka road bike tayo, hindi masyadong ideal na daanan ng road bike kasi yung kalsada hindi ganun kapatag. May mga parts pa na parang may cobblestone, tapos yung karamihan ng kalsada biyak siya. So kung naka gravel bike ka or naka mountain bike, okay na okay dahil makapal yung gulong. Pero sa road bike, feel na feel mo yung lubak ng kalsada. Yan, katulad yung parang may mga stones yung kalsada. Tapos mayroong mga ano rito, nangihingi ng toll. Siguro nagta-traffic sila. Yeah. Ito lang ang problema natin dito. Sama ng kalsada. Buti na lang, maigsi lang. Uy, tapos may bubog-bubog pa.
tayo nabubog. Pero kung mabubog man tayo, sana gumana yung ating silan. So ayan, hindi tayo makaungos kay kuya kasi hirap na hirap din sa lubak. Kahit tricycle siya, ayan, sa konti na lang makakalabas na tayo. So ito na lang din yung bako. Yan, walas na yon. And afterwards, diretso na. And then less than 300 meters nandun na tayo sa highway. And yan, pakita na yung araw sa atin. Pero good thing lamig pa rin yung simoy ng hangin dito. So tinatry natin makarating sa bahay ng bago mag 9:30 para sa game ng Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves. So far ang oras ay 7:52 na ng umaga. So yun, makikita na natin yung sign ng Wilcon. So ayan na yung highway. So yun na yung highway. So kakaliwa na tayo dyan, papunta ng Manila at pauwi sa atin. So nandito pa rin tayo sa may National Highway approaching Quezon City, Santa Rosa. Dami na natin kalaban sa kalsada, syempre dahil ito ay National Highway. May mga nakikita na rin tayo mga nagbabike na I guess pauwi na rin tong mga to. Like isang si kuya na nakakulay blue. Ride safe tayo kuya. Quezon City, Santa Rosa, Laguna. Okay na okay yung panahon. Kung ganito ba araw-araw sana sa bagay malapit na mag-June. So hopefully kung buti-buti na yung panahon, lumamig-lamig na para maka-long ride na ulit tayo. Dahil ang hirap mag-long ride kapag napakainit. Parang ayaw na natin na-experience natin nung tayo ay nagpantabangan ride. Walang practice tapos nag-long ride sa sobrang init. So talagang naglakad tayo dun ng 3 kilometers. So papasok na tayo sa pinakabayan ng San Pedro. So dito tayo dadaan sa bayan. At mukhang piyesta rito dahil mayroong mga banderitas. Hindi tayo dumaan sa main highway kasi may ahon doon medyo pagod na tayo. Yeah, dito na tayo dumaan. Sarado pa yung bike shop doon. Bawal pumasok ang tricycle. Bakit kaya? Hindi katulad nun, walang laman yung isa pero nakapasok. O yan, ito pa isa. Akala ko ba bawal pumasok ang tricycle na walang laman? Pero bakit kaya hindi pinagbabaw? Kaya pa paano kung nandito yung mga pasahero? Katulad nun, sasakay siya. Labo ng tatakaran na yun.
Pedro Apostol Parish. Ang piyesta talaga. Kahit saan may banderitas. Tayo ay nasa Muntinlupa na, approaching Alabang, kaya medyo mabagal na yung takbuhan natin. Bueno, busina ng busina. So natatanaw-tanaw na natin yung Alabang interchange. Dito na tayo sa may tapat ng South Park Center. Ayan mo, South Park Center. So ang oras ay 8:55 ng umaga at tayo ay nakapa 76.18 kilometers na. So pauwi, mag-ano tayo, service road, and then magla-last stop lang tayo either sa Wendy's para mag-iced tea or sa Shell Sea Lake sa tapat ng Manila Memorial Park. So ito na yung Alabang interchange. So mukhang makaka 84 or 85 kilometers tayo. Okay. So kasi nating manood ng Game 3 ng Denver at ng Minnesota Timberwolves. Kaya pinipilit nating makarating ng before 9:30 44. Pero mukhang di natin naabutin. Pero at least yung first quarter naabutan naman siguro natin. So ito na, ito tayo sa Alabang. Magkikilid tayo dito dahil dito tayo sa may service road, sa may side, sa may west service road tayo dadaan. So tayo ay nandito na sa may North Gate. Ito na yung way going to West Service Road. So yun yung service road na dinaanan din natin kanina. Yung tayo ay papunta pa lang ng Nuvali. So bihira tayong dumaan dito pa uwi. So most of the time pag service road tayo, dun tayo sa e-service road dumadaan. Pero dahil medyo yung kalsada doon, hindi na tayo dadaan. Mas maganda ang kalsada dito sa West Service Road. Hindi lang natin alam kung gaano kahirap mag-bike dito dahil hindi natin masyadong alam kung mas maraming sasakyan dito sa West Service Road compared sa East Service Road. Ito na yung entrada papunta doon. Dahil wala siyang direct na daan from Alabang, so kailangan mo pang mag North Gate para makapag-service road dito sa West Service Road. Sarap dumaan dito, daming puno, malilim. May mga community dito sa left side, merong bakod. Ayan na. So ayan, traffic dito sa West Service Road dahil
usual compared dun sa kabila. Ay nako, wala, kulang talaga tayo sa ano, kulang talaga tayo sa ensayo. Kailangan natin mag-bike ng medyo madalas-dalas. Ito lang nilakad pa natin. Pinulikat kasi tayo dun sa pag-akyat sa Sukat exit. So hindi na natin pinilit. Baka matulad tayo dun sa Pantabangan. Eh dito masyadong maraming sasakyan, at least dun konti lang. Tas ang init pa rito. So baka lalo tayong samayin. Tatawid lang tayo dito and then pagdating dun sa taas, sasampa na uli tayo. So ayan, dito na tayo sa Sukat exit. Dito na tayo sa Sukat Road. Nakasampa na uli tayo. Grabe, lakad blues. Hindi na kaya nangita natin yung ano, umahon. Kailangan talaga na mag-practice. So tayo ay nakaka 83 kilometers na. At ang oras ay 9:37 na ng umaga. So isang stop na lang tayo sa Shell. Drinks lang tayo doon and then pahinga ng 5 minutes or hindi na kaya tayo. Nga lang tayo. Hindi lang tayo sa Wendy's, pahinga. Hindi tayo ng ice tea. So dito na natin tatapusin ang ating vlog for today, this Saturday. Nandito tayo sa Wendy's ngayon. Last stop. So for those na hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, subscribe naman po sa Rider Rocky, as well as palike na rin ang ating Facebook page na Rider Rocky, and follow me as well sa Instagram sa Biker Rock 77. Grabe. So from Wendy's here in Parañaque City, sa tapat ng Loyola Memorial Park, marami pong salamat.